Yes, good morning. We're back for our part 3 of the startup workshop. Okay. So, i-recap lang natin. Yung part 1 is all about your dreams, your finances. So, the reason why doon tayo nag-start because that is the solid foundation para i-pursue mo tong business. So, the part 2 is all about the how. So, ano na nga yung sistema at mga kailangan mong tools para magawa mo yung business. Now, this part 3 is all about the job description or ano nga ba yung kailangan mong gawin araw-araw, di ba? Para makarating ka dun sa malaking income na inaasam-asam mo na mabili mo agad ang iyong mga pangarap. Di ba? Lahat naman ng tao nangangarap na hindi lang sa sarili niya, kundi din para sa pamilya niya. So, ang ating part 3 will be focused on the 1 million covenant. Bakit 1 million covenant? Inabutan ko yon nung ako ay hindi pa ako GMD. Narinig ko yan sa isa sa mga training. Sabi nila, kung gusto mong kumita ng 1 million, kailangan gagawin mo tong mga bagay-bagay na to. So, hindi ko man naiintindihan kung paano. Basta gawin lang daw ng gawin, magiging milyon ang income, which is nangyari naman talaga sa akin. So, makinig kang mabuti kasi simple lang to. Napakadali. But your teachability and application really matters. Okay, so this is the 1 million peso covenant. Number 1, bring your list of people and list of dreams every day, available to see and show every day. Grabe, no? Ba't kailangan laging dala mo yung listahan ng mga pangarap mo sa listahan ng mga kakilala mo? Alam mo kung bakit? Kasi maraming magnuno sa labas. Oo. At kung mahina-hina ang iyong desisyon sa pangarap mo, ay baka umuwi ka kaagad, 2-3 rejection pa lang, sabihin mo, uwi na ako, bukas na lang ulit kakausap. Kaya importanteng dala mo siya palagi kasi every time may magre-reject sa'yo, bubuksan mo yan, sasabihin mo, hindi ikaw ang magpapatumba para hindi ko ma-achieve ang mga pangarap ko. O, di ba? And bakit kailangan dala mo lagi yung list of people mo? Marami kang makikilala along the way. So, alam mo naman, maraming Rochelle sa mundo, maraming mga kasamang pangalan. At the time na nakilala mo siya, napakapagkwentuhan kayo, kailangan masulat mo agad kung ano yung brief background, taga saan siya, kasi hindi mo siya basta maaalala, promise, 'di ba? So, hindi ganun kabankable yung memory natin. So, dalhin mo siya palagi para madali mo siyang maisulat. Okay? And, of course, pag ginagawa mo na yung business, kailangan lagi kang may stocks. Very important po yung revolving stocks. At least 1,200 points or to simplify, isang express direct. Kailangan lagi ka diyang may standing stocks na isang express direct. Para kang may tindahan na pag nabenta, bili ka ulit, you replenish your products, nang sa ganon yung business mo, dire-diretso siyang lalago. Okay? So, wag mo muna siyang ipamigay yung mga stocks mo or lahat ng kabentahan, ibalik mo muna sa products. Especially yung capital. And number 3, retail by BTKit per customer. Kasi po, sa totoo lang, mas effective ang products pag set siyang uminom. Okay? Kasi kung ano yung in-offer mo usually sa prospect, dun siya magbe-base. Kung laging intra na lang ang i-offer mo, di intra lang ang mabibenta sa'yo. But if you sell by BT kit, imagine, di ba kanina nandoon sa part 1, if you sell 1 BT kit per day, ang income sa isang Better Together kit is 3,000 plus, you can earn around 100,000 per month. O, imaginein mo yan. Ang laki na agad ng kikitain mo sa retail pa lang yon. Okay, so mindset ka. BTKit per customer. And of course, para talagang makita mo nagpo-progress naman yung business mo or may na-accomplish ka, monthly you have to qualify at least 1,200 PGB points, whichever way you get it. Ano ibig sabihin nun? Although walang quota si Lifestyles, kahit hindi ka mag-perform, hindi ka naman mataterminate. But if you want to really succeed in this business, kumita ka ng malaki, have your monthly goal na at least man lang maka-repurchase ka ng isang Express Direct or better, samahan mo pa nang makasponsor ka ng kahit isang Express Direct. Okay? So maganda yon kasi nakaka-retail ka, dumadami din yung tao mo, chumicheki ka na, at the same time, araw-araw may pera ka pang pumapasok. Okay? So that's the minimum goal every month.
Huwag kang papayag or i-goal mo talaga every month na qualified ka. Okay, number 5, get to know new people 3 to 5 every day. Oh, emphasize ko, to know people 3 to 5 every day. Ibig sabihin, makikipagkilala ka talaga, makikipagkaibigan ka. Kahit sino pa yan, saan mo pa yan nasalubong, mag-default smile ka kasi kailangan may bago kang makilala. So, pag wala kang bagong kakilala everyday, ibig sabihin, kulang yung activities mo. And, every day you try to set 25 appointments. It doesn't matter if they say yes or no. Huwag mong isipin na, ay ma'am, ang dami namang no. Okay lang yan. Sige lang, diretso ka lang. I-attempt mo lang attempt na may makipagkita sa'yo, may mapuntahan ka. Kasi for all you know, sa 25 na yan, na minimum na ginol mo, mababa na dyan ng 3. Sigurado ako may makukuha ka din na may explainan or may STP about lifestyles. Okay. Then, number 7, kadugtong na to. Out of 25, pag talagang pinursu mo yan, na meron ka talagang ma-appointment, out of that 25, mga 3 dyan ang lalabas na makikipagkita sa'yo. O, di ba? Ang galing. And, yung 3 yan, pag na-explainan mo yan, nako, 3 people in a day, in 90 days, that is 90 people. For sure, may sasali dyan. Diba? And, attend functions wholeheartedly. O, pag nag-a-attend ka ng training, huwag kang magulo ang isip. Kailangan naka-all-in ka. Kalimutan mo muna yung iyong mga nilabhan and everything. Dapat hindi ka late. And, pinakamaganda, may kasama kang guest, may kasama kang downline pag nag-a-attend ka. Because if you are building a big business, utilize all the system and functions for your people. Sanayin mo yung sarili mo na lagi kang may kasama. Either bagong guest, or bagong downline, or old downline yan. Basta dapat lagi kang may kasama. Okay. Number 9, be teachable. Allow yourself to be monitored and follow your uplines. Don't take criticism personally. Okay? Ibig sabihin, hindi ka naman sa may boss. Okay? Ma'am, ano yan? Para ako may boss, lagi ako magre-report. Hindi yun ganon. Magkukwento ka lang kay upline mo kung saan ka nagpunta, sinong kinausap mo. Because by doing so, si upline mo, makakaisip siya ng support system or ng advice sa'yo so that yung mga nilakad mo, magkaroon siya ng result. Okay? Magkaroon siya ng next move. Ano next move? Dalhin sa function or samahan ka niya. Ito yung sabihin mo. So, maa-advisean ka, di ba? So, pag may sinabi sila na hindi mo nagustuhan, na hurt ka, don't take it personally. Ang reason lang kaya ka kino-correct or sinasabihan dahil gusto nilang lumaki din yung business mo. Okay? For example, na-late ka doon sa kausap mo, sabihin na apply mo, kaya naman pala kasi late ka. Doon pa lang, laglag ka na sa business ethics mo. 'Di ba? So, wag bawal lang balat sibuyas. Okay? Yung dibdibers, kailangan dito, take every criticism professionally. Number 10, be accountable to your core upline. Okay? So, be transparent. Wag mong ikwento lang yung mga magagandang nangyari. You can also share ano yung negative na nangyari. Kasi, pag lagi mo sinasarili yung mga nangyayari, one day, nako, low-bat ka na, ayaw mo na, mag-quit ka na. Kasi, hindi ka naging ganon ka-transparent sa upline mo. Okay? Number 11. Ito, very important ha. Avoid necessary and negative talks with your crossline. Sino ang crossline? Hindi mo siya upline, hindi mo siya downline, pero naka-member siya sa lifestyle, so ang tawag sa kanya ay crossline. So, pag nakakamit ka ng mga crossline, wag ka makipagkwentuhan ng mga, hindi nga bumili yung prospect ko. Ay, wala nga akong guest, nilate na naman. Ay, ininja na naman ako. So, yung mga negative talks na yan, that will hurt your business. Akala mo lang, wala siyang effect, pero meron. Diba? Remember, negativity will all have the damaging effect on your business. Okay? Kahit anong klaseng kwentong negative, it will affect your business, believe me. Okay? So, ingat-ingat sa mga sinasabi towards your crossline kasi kailangan talaga, all positive ka all the time. Okay? So, number 12, very simple also but very important. Master the skill of
Edification. Ano yung edification? Kailangan ma-build up mo sa kausap mo yung iyong upline. So, paano yon? Kailangan, kahit barkada mo yan, or hindi ka pa masyado bilib sa kanya, dahil sabay lang kayo halos pumasok, hindi mo yung titingnan ng ganon. Palakihin mo yung puso mo when it comes to attitude of gratitude. Okay? Kailangan nagpapasalamat ka palagi sa upline mo na dinala ka niya sa lifestyles. Hindi lang sa salita, kailangan pati sa aksyon. Okay? Huwag mo siya nautos-utusan sa harap ng prospect mo na, "Ay, upline, ikaw na nga mag-present." Hindi po yun mag-work ng ganon. Okay? Kasi, hindi bibilib yung kausap mo dun sa upline mo. So, useless din yung pagsama niya sa'yo. Diba? Third-party credibility always work. Okay? Kaya dapat magaling ka mag-edify. Hindi lang sa upline. Magaling ka mag-edify sa downline. Magaling ka mag-edify sa company. Sa mga tao nandito sa lifestyle. Sa lahat. So, wala dito magiging space dapat sa isip mo about negativity. Lahat lang magagandang bagay sa mga nakikita mo. Okay? Ang dapat na maglalabas dyan sa mga bibig mo. Okay? O, diba? So, it's very important for duplication. Kung gusto mong dumami ka, ma-retain ang mga downline mo, practice edification. Okay? Learn how to present the hope, conduct NDSO, conquer your fear. The key is practice. Yan. So, kahit mahiyain ka, feeling mo, wala kang credibility magsalita sa unahan, sa isip mo lang yon. Basta dito sa lifestyles, sa ayaw mo sa gusto, kung gusto mong lumaki yung checky mo, mag-aaral ka talaga magsalita sa unahan. That's part of the job of a leader. Okay? So, ma'am, ayoko, mahihayin talaga ako. O, bahala ka. Di wag mo na ambisyonin yung milyon. Okay? Lahat naman dito nagsimula sa hindi marunong hanggang natuto na lang. Okay, number 14. Package your testimony, write it down, and read it often and aloud until you memorize it. Ano ba yung testimony? Meaning, ano yung naging experience mo sa pag-inom ng product? That's what you call product testimony. Ano yung naging experience mo sa paggawa ng business? That's what you call business testimony. So, hindi kailangang mahaba. Kailangan maiksi lang siya, pero very powerful and very good ang impact niya sa kausap mo. Okay? Para yung curiosity niya, yung excitement ng kausap mo, magising. At talagang sadyain niya. Tingnan niya kung ano nga ba yung talaga yung kinukwento mo. O, diba? And number 15, read positive books, watch videos, diba? Featured on the BBB website. O, kanina sa part 2, sinabi ko sa inyo, you have to subscribe your BBB website. So, yun ang maganda. Lahat doon maaaral mo na. And it will keep you positive. Pag talagang down na down ka, manood ka, magbasa ka ng libro, kailangan charge mo agad yung sarili mo. And of course, 16, fill up your planner with major function and event. Schedule your STPs outside of this date. So pag may hope, may RLT, may NDSO, never entertain STP. Kahit pa nangako yan na magbabayad na yan, no. Because kailangan maging committed ka sa lahat ng functions. Okay? 17, update your line of sponsorship map every day. Ano yung LOS? Line of sponsorship yon. Meaning, lahat ng kinakausap mo, ibilog-bilog mo yan dyan paggabi. You must, attract na magiging business partner mo na yan, makakasali yan sa organization mo. Kasi kailangan mo yan na ma-attract at kailangan lagi kang naka-hands-on sa mga nangyayari sa business mo. Okay. Number 18, give time to new frontline business builder. Always make it a point to have new business builder every month until you consistently have completed your 6 growing legs. Okay? So, frontline lang ng frontline because that is the lifeblood of the business. Pag may isa ka, good yan. Okay yan. Pag may dalawa ka, good. Number 3, pag tatlo, great. Pag apat, awesome. Okay? So, go, 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 go. 19, improve your overall appearance and hygiene. O, di ba sabi natin din sa global business, nasa health and wellness pa naman tayo. So, pagdating sa pagpostura, hindi kailangan mahal, basta kailangan malinis. Okay? So, be presentable because you have a global business. And of course, number 20, pray. Diba? Always pray before you go out, before you sleep because
This business is built by faith in God, 'di ba? Sabi nga sa NDSO. Walang ibang tutulong sa iyo pag nasa field ka na. It's only our Father God, kasi yung mga kinakausap natin, siya yung magbibigay ng wisdom na maganda yung kinukwento mo. Tayo, we are only catalyst of messages, of angel tayo sa kanila, but their response, doon magbabari kung ano yung magiging pagbabago sa buhay nila. 'Di ba? Nagmi-mission lang tayo. So, that is the 1 million covenant. Alam nyo ba na simple lang siya, pero kadalasan konti lang ang nakagagawa because of the level of teachability. Sometimes, life is about risking everything. For a dream, no one can see but you. So, kahit hindi mo pa alam kung saan to patutungo na pinasukan mong business, gawin mo yung best mo. Magawa kung ano yung tinuturo dito. You'll never know what kind of big dreams are waiting for you. So, that's all. Thank you very much. This is the last part of our startup. Praying that one day you will become a global marketing director. So that's all. Thank you very much and good morning.